Thank you, Pastor Israel Mangonon. Praise God. Isa pong pinagpalang gabi sa bawat isa po sa atin. Before anything else po, nais po nating ipahayag ang ating pong pakikiramay sa pamilya po ni Pastor Jun na yumao po ang kanyang mother last Friday. Nasa Angelinos po ngayon, maging kina Sister Irene na kanyang father po. Nasa Angelinos din po, Sister Irene Pamintuan, yung father niya. Yung pong Brother Alvin Tipay na narinig niyo ho, yumao na rin po. Papunta po sina Pastor noon para mag-funeral service ho sa Conception. Sino pa? Ang dato po, ang sultan ng mga kulot po, King. Sina Pastor Roman at Norman King, ang tatay po nila sa kabundukan. Yung Aita po ay sa Monday naman, ang kanilang ewan ko kung gusto nyo sumama sa funeral ni Pastor is sa Monday sa kabundukan. But anyway, maiksi po ang buhay ng tao. Pero lahat po ng binanggit ko po sa inyo, hindi po nakakalungkot ang po dyan. Actually, congratulations po ang ko dyan. Sister Irene nga, nung nag-testimony ng ang tuwa ay kinuha na ni Lord. Pati si Pastor Jun may tenay makakuha. Tayo ganyan po. Kasaya mo ako. Kasi po, alam natin kung nasaan po sila. Iba ho tayo sa mga taga-mundo. Pag alam natin kung saan tayo pupunta, kung saan pupunta ang ating mahal sa buhay, magagalak tayo. Dahil doon po, pag nagkita-kita tayo, hindi na ho tayo maghihiwalay. Wala ng karamdaman, wala ng kalungkutan. Higit sa lahat, wala ng chismisan. Praise God. Gusto ko lang pong idagdag dun sa ating, para maging healthy ang life po natin. Number one, actually po, hindi po exercise. You need to meditate the Word of God. Personal devotion. Without God, kahit exercise ka ng exercise and you eat healthy, hindi pa rin po. Ang good health po nagmumula po kay Lord. Ang wisdom nagmumula kay Lord. So dagdag po natin doon. Siguro kahit ang announcement, pakidagdag ito. We need to meditate yung word ng Lord, yung personal devotion natin, yung prayer natin. Huwag po natin kakalimutan yun. Of course, exercise daily, at least 30 minutes po. Kung meron po kayong panahon, bigyan nyo na pong panahon. Kasi kapag hinawakan nyo po yung cellphone nyo, ilang oras po kayo dyan. Kumuha lang po kayo ng 30 minutes. Noon po, panahon po ni Marcos, lahat po ng tao pinag-exercise niya. Kung tayo po nag-aaral noon, after ng flag ceremony, nag-exercise po tayo. Bakit po ngayon, ang gobyerno, hindi po niya sinasabi yan. Gusto lang niya, face mask, face shield, face mask, face shield, face mask. Kasi po marami silang stock, mga balasubas na korap. Gusto po nilang, po yung mga billion po nila. But ang sikreto po talaga, una, si Lord. Tapos po yung part po natin, exercise at saka po yung healthy diet. Amen? Sino pong kakain ng sisig mamaya? Praise the Lord, nasa pag-aaral ho tayo ng fighting faith. Ang pananampalatayang lumalaban at hindi sumusuko. Sabi nga po sa inyo, wala po yung hindi basta-basta. Kasi pag sinabi mong hindi ka basta-basta susuko, ibig sabihin susuko ka rin kapag hindi mo na kaya. Wala po yung basta-basta. Never give up. Amen? We will never give up kahit anong mangyari. Katulad po ng inawit natin kanina, si Lord ang champion po natin. We stand undefeated kapag hindi tayo nag-give up. Panalo na ho tayo kung hindi tayo mag-give up. I can assure you that kasi sinabi po ng Lord yan, ito po ang pag-aaralan po natin ngayon. But before that, let us have a review. Yung unang naging topic po natin, we need to fight fear because fear is not of the Lord. Fear is a spirit. Sabi po ng 2 Timothy 1:7, for God did not give us a spirit of what? Fear. No? Isang demonic spirit po ang fear. Kaya hindi po pwedeng sabihin na, hindi, Pastor, kung hindi ka natatakot, para ka ng siga kahit saan. Hindi po yun ang ibig ko sabihin. Kung meron pong hindi natatakot at siga-siga ho talaga na hindi tayo takot, mga anak ng Diyos kahit saan pwede tayong maging matapang dahil alam natin kasama natin ng ating Panginoon. Pero hindi ko ibig sabihin na maging parang pasaway na ho tayo o kung anong gawin po natin. Hindi ho yun. No, but yung pong natatakot ka, pwede kang mag-ingat na hindi ka natatakot. Amen? Na hindi mo pinapapasok yung espiritong yon. Because kapag pinapasok mo po yung espiritong yon, it will jeopardize, it will paralyze your faith. And God is only pleased with faith. So, you don't want that to happen na masira po yung faith po ninyo o hindi kumilos ang Diyos sa inyo dahil you have fear. Kaya lagi po nang sinasabi ng Lord, do not fear, do not fear, do not fear.
So it is wrong for us to pray, sabi nga po sa inyo, Lord, tanggalin mo po ang takot sa akin. Hindi po. Binigay na po sa atin ng Lord yung power and authority. Tayo po ang magtagal. Tayo ang mag-rebuke ng spirit of fear. And then last week po, pinag-usapan din po natin yung fight unbelief. Magalamat mga believers po tayo, but there are some aspects in our life, mga punto, mga parte ng ating buhay na meron tayong unbelief. You believe that you are saved, but you don't believe that you are blessed. You believe that you are saved, but you don't believe in healing. You believe that you are saved, but you don't believe na iingatan ka ng Lord. No, that's foolishness. Lahat po, package deal, binigay na po ng Lord. Kailangan lang po natin tanggapin. Now, and we need to fight unbelief. Kung meron pa rin pong unbelief po, nahirapan po tayo looking unto Jesus, sabi po ng Hebrews 12:2. This is how we overcome unbelief. It's not about how perfect your faith is. It's not about kung gaano ka ka-mature, kung gaano karami ang it's looking unto Jesus. Yung pong Canaanite woman, yung 12 years bleeding woman, si Jairus, si Bartimaeus, no, yung apat na magkakaibigan po, ang tinignan po nila si Lord, hindi nila tinignan, meron tayong faith, sige punta tayo. Hindi po yung tinignan nila, alam nila, si Lord, kaya niya. So fixing our eyes on Jesus, sabi ko dyan, the pioneer or the author, the perfecter of our faith. Kung hindi po perfect ang faith po natin, look unto Jesus. Kung inisip niyo, Lord, hindi ko kaya, but I look upon you. Lord, ang madalas na prayer po ng mga Old Testament saints, sabi po nila, maging si David, si Jehoshaphat, Lord, we do not know what to do, but our eyes are upon you. Do not look sa inyong sarili. Pag tinignan mo sarili mo, ay ako, mas matured na ako kaysa doon. Ay ako, mas marami akong alam na verse kaysa doon. Ay ako, forerunner na ako kaysa doon. Bumagsak ka na. Because everything is by grace. Everything is by grace. Wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Kung bakit tayo pinagpapala, kung bakit po tayo malakas, kung bakit tayo matagumpay, dahil po yan sa biyaya ng Diyos. Hindi po yan dahil sa atin. So very subtle pong inaano po ng diablo yung pride na, o nga, ikaw matured ka na, o nga, ikaw matagal ka na sa church, o nga, ikaw ganyan ka na. Pag ginakap mo yan, magiging proud ka sa sarili mo, ang titignan mo yung self-righteousness mo. And it will paralyze your faith. Hindi po kikilos ang Lord. Nasusuka po ang Lord sa self-righteousness ng tao. Tinawag po ni Isaiah ang self-righteousness, actually ni Lord, sa book of Isaiah, ang self-righteousness ng tao na dung, D-U-N-G, pupo. Self-righteousness natin. Yung pong, isipin niyo po, hindi pa yun ang kasalanan natin. So how much more yung wickedness po natin? Gaano po siya karumi? But thanks be to God, na tayo po ay malinis na, tayo po ay righteous na because of Jesus. At kahit ano pong unbelief ang ilagay po ng diablo, you need to, pull down every strongholds, those lofty opinions, yung pong papagbataas na kala mo kung sino yung matalino, nakala mo alam nila lahat, every knowledge that sets itself against the knowledge of Christ, every wisdom, knowledge na laban po sa salita ng Diyos, you need to pull them down. No, hindi lang po knowledge, pati po yung mga report na ikaw ay may cancer, mamamatay ka na, you need to pull them down. No, I will not die. I will live and not die. Ang pangako ng Lord sa amin sa salita niya, with long life, hindi lang long life, I will satisfy you. Ibig sabihin po ng satisfy, I will bless you all the days of your life. Amen? Sino po dito yung may mga unbelief sila na talagang nalabanan na po natin? Ang mundo po ngayon, ang diablo ay talaga pong kapangpangan po ni Masatiya. Pasiri. Yung demonyo po, yung Satanas. Bakit po? Dahil alam niya, malapit na yung araw ng kanyang judgment. Pero alam niyo, dapat ang pananampalataya din natin, mas masiriya pa kang demonyo. Dapat po, mas matapang tayo kaysa kay Satanas. Mas matatag ho tayo dapat ngayon na maraming pagsubok. Because ang sabi po ng Lord, my grace is sufficient for you. For His strength is made perfect when we acknowledge that we are weak apart from Him. Amen? So ngayon po, maganda po ang pag-uusapan po natin ho ngayon. We need to fight temptations. Fight temptations. Mag-start na po ako, 6:27 na. Dito po sa
1 Corinthians 10:13. Sabi ho dyan, the temptations in your life are no different from what others experience. And God is faithful. He will not allow the temptation to be more than you can stand. When you are tempted, He will show you a way out so that you can endure. Tayo muna po yung manalangin. Our loving Heavenly Father, we just want to continue praising you, worshiping you, and thanking you for your goodness. There is none like you, Lord. There is none like you, Lord. None and nothing can compare with you. Wala kang katulad, wala ka pong kalupa, Lord. Salamat po, Lord. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapala na ibinubuhos nyo sa bawat isa sa amin. Lalo na po yung pagpapalang kapayapaan, kagalakan, at pag-iingat nyo po sa amin. At hindi kami nagkukulang sa bawat araw. Sa gabi pong ito, Lord, we ask you once again, Father, in the name of our Lord Jesus Christ, to bless us once again, Lord, with your word. Reveal your message, your word, yourself to us, O God. And as we receive and believe your word, once again, O God, signs and wonders will follow them, they that believe. Signs and miracles will follow them, they that believe. Let there be healing. Let there be deliverance, O God. Set your people free, Lord, from different bondages, O God. Anumang kasalanan, anumang addiction, O God, in the mighty name of Jesus. As they listen and receive your word, believe your word, they will be set free in Jesus' name. And let there be salvation, Panginoon, dun sa mga hindi pa surrendered sa inyo, Panginoon, in Jesus' mighty name. Maging sa mga online, bless them. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. And the people of God said, Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Now, ang temptations po in the Bible, hindi lang po ito yung tukso na siguro, ewan ko, nintang kinanta ka nito, bayuhin niya ba? O tukso, layuan mo ako. No? Hindi lang po yung tukso about immorality o yung gusto mong mangupit, magdakaw. But ang tukso po dito na pinag-uusapan ay yung kasama po ang trials. Because ang tukso po, yung temptation in the Greek. Bakit po Greek? Kasi ang New Testament, nasulat po yan sa Greek. Nasulat po yan sa Greek. So, ang Greek word po ng temptation po dyan is peirasmos, na ibig sabihin po, test, trial, and temptation. So, pag nababasa niyo po yung word temptation and trial sa Bible, pareho lang po yan. Parehong problema po yan na binigay po ng Diablo. So pareho po yan. So pag sinabing hindi lang po ito tukso, kundi mga problema, mga pagsubok, mga testing, mga trials. Yan po ang mga ibig sabihin yan sa Bible. Ang ating salita po sa Pilipino, dahil hindi na po tayo nag-grow sa ating language, makikitid po ang ano po nila, ang definition. But ang Greek po, lalo na ang Hebrew, malawak po siya. There are words na ang lawak po. Tulad po niya, yung peirasmos, ibig sabihin po, test, trial, temptation, na ito po ay nanggagaling po sa ating kaaway. Hindi po yan nanggagaling sa Lord. So, let me be clear of this, no? Ang temptation po is not a sin. To be tempted is not a sin. Kung paano si Kristo ay na-tempt, pero hindi po siya nagkasala. Ang sabi po ng Bible, si Jesus po sa, I think, Hebrews 4:15, He was tempted in every way and yet did not commit any sin. Siya ay natukso ng iba't ibang kaparaanan. Siyempre, hindi na po ayan po, sa Hebrews 4:15, no? We have, yung pong high priest po natin, we have one who has been tempted in every way just as we are. Pero hindi siya nagkasala. Alam po natin ang 16, kaya nga po, therefore, let us have this confidence to come boldly to His throne. Dahil naunawaan po ng Lord ang ating mga temptation, ang ating mga trial, ang ating mga testing, ang ating mga weaknesses, naunawaan po ng Lord. So ito po yung temptation. But to give in to temptation is a sin. Amen? Yung pong mag-yield ka. Natutukso ka na minsan nga, yung sinabi po ni Pastor is,
Ang sabi po ng pulis sa kanya, kasi po, yung po pang naririnig nyo sila na nag-swim sila, actually po, ano po yun, no, acronym po yun. Yun po ay parang Bible study or ang tawag doon, yun po. Yun po, para sa ugali po ng mga house ka dito. Moral values ng mga pulis po, no? For many years po, nagtuturo po ang ating si Pastor John and Pastor Israel po doon. Minsan sabi po ng pulis, Pastor, makanano nung pale na yung lalapit kaya kapalay na lumalapit sa iyo, sabi po. Di ba ganyan yung mga pilosopo? Alam po, binigyan po ng wisdom ng Lord si Pastor, sabi niya, bakit? Manok ho ba kayo kanya? Ito po yung yung sinasabi, mga pilosopong mga engot kayo, sabihin yung lumalapit, manok nga ba kayo? Na lang na, iluto na kayo mong adobo, kain. Hindi ho tayo manok, mga anak tayo ng Diyos. Na kailangan tayong magtagumpay. Na dapat ho tayo, matagumpay na ho tayo para sa ating tagumpay na kompleto, manatili ho tayo sa salita ng Diyos. Amen ho ba? So, ang temptation po, ito po yung gusto kong i-entice si Satanas na mag-give in, mag-yield sa kanya. And then, sa trials, ganun din. Gusto mo lang mag-give up sa trials. Na gusto mong i-deny. Sabi ng diablo, i-deny mo na ang Diyos mo, pinapabayaan ka niya. Kaya yung ginamit ni Satanas, yung asawa ni Job, mamatay ka na. Are you all still holding on to the integrity of your faith? Curse God and die, ang sabi po niya. Sabi po ni Job, you are a foolish woman. Tatanggap lang ba tayo ng maganda sa Diyos? Hindi ba tayo tatanggap ng ganitong mga pagsubok sa Kanya? Ang Diyos ang kumuha, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kumuha, purihin pa rin ang pangalan ni Yahweh. Dapat po ganun po ang attitude po natin. Kahit anong mangyari sa buhay po natin, huwag tayo mag-give up. At napaka-clear po sa Book of Job, nang gumagawa po ng mga pagsubok, mga problema po natin ay si Satanas. Amen, huba. Si Satanas po yan, but nai-allow lamang po ng Panginoon yan, especially, depende po sa atin if we allow them. Ina-allow sa atin ng Lord. Ngayon, i-allow ba natin na managtagumpay si Satanas sa atin? Nasa sa atin po yung final say. Sabi ho dyan ng salita ng Diyos, the temptations in your life are no different from what others experience. Ibig sabihin po, lahat tayo may mga pagsubok. Sa buong mundo, hindi mo pwedeng sabihin, bakit ako marami akong pagsubok? Lahat mayroong pagsubok. Ikaw, ano ka lang? Masyado ka lang mareklamo. Kaya masyado kang, ang dami kong Lord. Yung iba, marami rin pagsubok, pero mapagpasalamat sila sa Lord. Yun ang kaibahan. Tayo po mga Kristiyano, dapat po mapagpasalamat sa Lord. Hindi tayo kagaya ng ibang tao na wala talagang pananampalataya sa Diyos. Kung may pananampalataya ka sa Lord, for every trial, every testing, for every temptation, meron plano ang Diyos. Kung may plano si Satanas, for you to give up, to give in, to yield, na parang i-deny mo kung sino ang Diyos, who God is and what God is for you. Yun ang gusto ng Satanas. Walang Diyos. Hindi tunay ang Diyos. Yun ang sinasabi ni Satanas. Kung tunay ang Diyos, bakit niya pinayagan yung ganyan? Hindi po. And sabi po dyan, He will not allow. No? God is faithful. He will not allow the temptation to be more than you can stand. Ibig sabihin po nito, binigyan na ho tayo ng biyaya ng Lord. Sabi po niya kay Paul, no? My grace is sufficient for you. For my strength is made perfect when you are weak. Binigay ko na yung biyaya. The grace of God is the power for us to overcome sin. It is the power for us to live a holy life. It is the power for us to overcome every temptation na binabato ng kaaway po sa atin. When you are tempted, He will show you a way out. Ito po yung bibigyan ka ng, ito yung way out, anak. Marami pong mga way out ang Panginoon. Halimbawa po, parang gusto mo ng manood ng pornography, narimay ka ng Holy Spirit, that is a way out. Agad kang sumunod. Gusto mo nang tumaya sa online sabong, tapos sabi ng Holy Spirit, wag, that is a way out. Nangusap ang Holy Spirit. Hindi yung gusto mo, ayan yung pinto, tutulak ka. Hindi po, hindi ho ganun. Binigay po ng Lord, no? There are open doors for us para mawala po yung bondages, yung addiction po sa atin. Dapat po mag-step of faith tayo, step out of temptation.
Step out of sin. Hindi tayong itutulak ng Lord. Gentleman ang Panginoon. Hindi kanya pipilitin kung ayaw mo. Kung ayaw mo sa langit, hindi kanya pipilitin. Kung ayaw ng tao sa langit, sa presensya niya, hindi niya pipilitin. Lahat po ng napupunta sa impyerno, decision po nila yan. Ang impyerno po, maliwanag po sa salita ng Diyos. Ginawa po ng Diyos ang impyerno para kay Satanas at sa mga demonyo. Pero yung susunod kay Satanas, kasama po sila. Hindi po talaga intended para sa tao ang ano. Nasa tao po. We have the choice. We have the choice. Nasa atin po. You can never blame God. Lord, bakit mo kami pinabayaang mapunta ng impyerno? Lord, bakit mo pinabayaan kaming magkasala? You can never blame God. Ito po yung pag-aaralan po natin ngayon. No? Marami po akong mga introduction verses. Dito po sa James 1:2-4, nang sabi po dyan, consider it pure joy, my brothers and sisters, pure joy. No? Sabi dyan, whenever you face trials. So yung trials po dyan, ang ano po niya, katulad ka din sa 1 Corinthians 10:13, ang Greek po niya is peirasmos. So trials, temptation, pareho po siya, no? Of many cases. Because you know that the testing of your faith produces what? Perseverance. Bakit po inaalaw ng Lord? Para yung faith natin ma-test. Every faith should be tested. Lahat ng pananampalataya kailangan masubok. Walang pananampalataya na hindi nasusubok. Lahat po ng pananampalataya kailangan, makinig po kayong mabuti, lahat ng pananampalataya masubok. Ibig sabihin po nito, bawat isa po sa atin dadaan ng maraming pagsubok. Hindi nyo na lang mag-amen. Totoo po ito. Bakit po tayo mabubuhay po sa kasinungalingan? No? Excuse po. Na sinasabi po ng iba, na kapag nakay Kristo ka na, wala nang problema. Hindi po totoo yun. Sabi ng Lord, in this world, you will have tribulation. I think John 16:33 po yun. But be of good cheer, take courage. No? I have overcome the world, ang sabi po ng Panginoon. Napagtagumpayan ko na magalak kayo. Maraming pagsubok kayong dadaanan. Sinabi din po yan sa Book of Acts, we must endure many trials in order for us to enter the kingdom of God. Before nang tayo makapasok po sa eternal life, bago po matapos ang buhay po natin dito, habang buhay po tayo, every day, hindi man kung every day, basta every year, dadaan po tayo ng iba't ibang pagsubok. At sabi ng Lord, huwag tayong malungkot, no? Huwag tayong, sabi po niya sa John 16:33 na, be of good cheer because I have overcome the world. Ayan po, I have overcome the world, ang sabi po. Napagtagumpayan na po ni Kristo ang mundo. Ano mang klaseng pagsubok, pati po yan, yung pandemic pong yan, nakaprophesy po yan. Napagtagumpayan na po ni Kristo. Bakit po tayo nagtatagumpay simula last year hanggang ngayon at hanggang sa pagdating po ng Panginoon, hanggang sa huling hininga po natin, matagumpay pa rin po tayo dahil kay Kristo. Yung na-share po ng ating worship leader kanina, yung nasa t-shirt po natin, John 15:57, ay 1 Corinthians 15:57, thanks be to God who gives us what? Victory through our Lord Jesus Christ. Lahat ng nakay Kristo, victors na ho tayo. Lahat ho tayo yung mga victors na. Mananagumpay na. In fact, ang sabi po ni Paul sa Romans 8, we are more than conquerors. Mahigit pa tayo sa mananagumpay. Amen? So, mapapansin niyo po dito sa James chapter 1, na magalak kayo kapag mayroong pagsubok. Bakit po? Nasusubok po ang faith natin. Tumatatag ang faith po natin. Yes, hindi po masarap ang pagsubok, pero magalak tayo dahil alam natin, magiging matatag tayo kapag maraming pagsubok. Kasi sa talas, simple na lang po kapag mayroong mga pagsubok. Alam niyo po yung mga taong tunay na masaya at matatag, yung pong dumaan ng maraming pagsubok na pinagtagumpayan po nila. Na pinagtagumpayan. Hindi po tinalikuran. Pinagtagumpayan po nila. No, and then verse 4, ang sabi po dyan, let perseverance finish its work. Kailangan mag-persevere tayo, matapos po. So that, sabi niya, you may be mature. Mag-mature po ang faith natin, spiritually, mag-mature po tayo
and complete, not lacking anything. Kapag kompleto po at ano na ho tayo, mature na ho tayo sa faith, hindi na ho tayo matatakot kahit anong ibato ng diablo. Handa ka nang mamatay para kay Kristo. Alam niyo, tingnan niyo po sa King James, no? Sa King James po ng ano, my brethren, count it all joy, no? Bilangin yung isang mga nakagalakan. Ibilang yung kagalakan. Ituring yung kagalakan, sabi po. Sabi diyan, when ye fall into diverse what? Temptations. Kanina po, trials sa NIV. Kasi nga po, sabi ko sa inyo, pareho ang trials, ang temptation, ang testing, na sinasabi po ng Bible, magkakadikit po yan. Lahat po yan galing sa diablo. Pero ginagamit po ng Lord yan para po tayo ay maging matatag. Kaya knowing this, that the trying of your faith, ang faith po natin should be tested. Ang faith po natin should be tried and tested. Knowing that the trying of your faith worketh patience. Yung pong lumalawak ang pasensya mo. Amen? And then verse 4, ang sabi po dyan, but let patience, let perseverance, let endurance, persistence have her perfect work, na kapag ikaw ay nag-endure, nagbabata sa anumang pagsubok, ikaw ay nagiging perfect, entire, wanting natin sabi po diyan, nagiging mature ka. Amen ba? At dito po sa isang verse na i-share ko, nag-i-intro pa lang po ako nito, no? Na 6:44 na ho. Medyo bibilisan ko po siguro dito sa James 1:13-16. Sa James 1:13-16 sabi, when tempted, no one should say, God is tempting me. Maliwanag na po yan. So, hindi na po ako nagsasabi. Ang mga temptation, o yung same word po, ang temptation po dyan, ang tempted po dyan is verb po siya. Nung kanina, yung temptation is noun. Ang verb po ng, ano po, is peirazo. No, parang piraso. Peirazo. So, yun po ang root word ng peirasmos sa Greek. So, pareho po siya. It's about trial, testing, and temptation. Pareho po yan. No one should say na God is tempting me. Sinusubok ako ng Diyos. Hindi po. For God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. Walang tinutukso ang Diyos. Walang tinetempt ang Diyos. Sabi ko dyan. Sino pong natutukso? Sinong naiyield? Ito po. But each person is tempted. Each person, every individual, sabi dyan, when they are dragged away by their own evil desire and entice. Yun pong, ay walang nakakakita. Kunin ko kaya to. Alam niyo po, pag Kristiyano ka, lalo na yung mga nasa office o kung nasa trabaho, ay 2 bond paper lang naman, uwi ko na to. Ay, ballpen lang naman, uwi ko na to. Ay, lapis lang naman, uwi ko na to. Kapag Kristiyano ka, kapag hindi sa'yo, kahit paperclip, hindi mo uuwi. Dahil hindi sa'yo. Salamat po sa ilang amen. Ngayon, kung guilty kayo, hingi kayo ng tawad sa Lord. 1 John 1:9, He is faithful and just. At huwag nyo nang ulitin kasi po anak kayo ng Diyos. Kung kailangan nyo yan, hingin nyo sa Lord. Bakit ako makasabing paperclip? At kailangan kong manako. Pamanako mo rin tam. Pareho lang po yun. Magnanakaw ka pa rin. Na-tempt ka pa rin because your own evil desire na ayaw mo nang gumastos. Kuripot. Buri mo nang maging kuripot, yaping kakuriputan, kasalanan. Dahil kang kakuriputan, kumayang bond paper kang office na. Manuli akong nano-nano. Manuli yung lapis. O anak, meron ka ng lapis. O, saan mo galing anak? Huwag ka na magtanong ka. We are being dragged away by our own evil desire. Na, isang example lamang po yun. Pati po yung sinasabi, yung palay na yung lumalapit o yung iba, excuse nila, kung nagtatrabaho sila sa gobyerno, ay ganito kasi kalakaran sa gobyerno, pastor, lahat kami ganito, ganyan, dapat makisama ka, ganyan. O sama ka rin sa interno sa kanila. Di ba? Nakita po yung nasa gobyerno, sino pong perfect example na napakabagsik ng government pero tumayo po sila. Sino po yun? Si Shadrach, Meshach, Abednego, and Daniel. Napakabagsik po ng pinapakain sa leyon, tinatapon sa orno. Ang hindi sumunod sa gobyerno. Pero tumayo sila sa pananampalataya nila. Ang gobyerno po natin, wala naman pong ganyan. Ang totoo niyan, gusto mo rin ng corruption. Gusto mo rin ng red tape kung ikaw ay nagtatrabaho sa gobyerno. Ito, hindi ko po kakilala kung sino nagtatrabaho sa inyo sa gobyerno o whatever. No?
I do believe hindi lang government ang ang maraming corrupt, no? At hindi lahat sa government ay corrupt. Meron din pong matutuwid. Natatakpan lang ng napakaraming corrupt po. Pero may mga private sectors din po, private institutions, private companies na mga corrupt. Sa internet, ila corrupt din, yung magpakaing wifi. Sabihan daw makanya ng speed pero aliman. Di ba corruption yan? Pagsisinungaling din yan. Marami pong corruption po dito. Alam niyo po yung mga member natin na nasa TODA, yung mga tricycle. Sa tricycle na lang po, mga tricycle drivers, may mga corruption pa doon sa mga pondo nila. Sa subdivision, yung collection, may corruption din mo. We need to pray for our land. Puno po ng greediness, puno ng corruption. Huwag na tayong lumayo po. Doon lang sa paluwagan nyo, may corruption eh. Hindi natatapos ang paluwagan. Pag nakalima na, 3, 5, tapos na. Wala na kasi kumita na yung una. Wala pa ako na-experience sa paluwagan na natapos. Ito po yung ano ho natin, ito yung kultura na nilagay po ni Satanas po sa atin. But tayong mga Kristiyano, we need to shine out. Let your light so shine. Dapat po tumayo tayong matuwid. We should not be tempted kung ano yung, ay nakakatukso. Kailangan ko kasi ito. Yung iba, nakita mo, nakalimutan ng tao yung wallet niya, nagpe-pray ka ng pera, ay ito na siguro yung ano ng Lord. Hindi! Yan ay pagsubok lang. Kung ibabalik mo yan, mas malaki ang bibigay ng Lord. Pagsubok yan. Peirasmos yan. Amen? Pagsubok po yan. Hindi, inalaw ng Lord, tinetempt ako. Sabi ng Bible, walang tinetempt ang Lord. Ang bawat isa natitempt dahil sa own evil desire mo, gusto mong kunin talaga yung wallet niya. Minsan po, meron pong pelikulang sabi niya, ay na, madre ho ba kayo? Nandyan ho ba si Father? Kanya, pinagsusungitan niya. Nung pinagsusungitan niya, sabi niya, ay, ganun ho ba? Kasi, may bibigay po ako sanang 20,000 kay Father. Ay, halika, upo ka dito. Kanya, biglang bago eh. May mga corrupt din po, yung kinukwento ko sa inyo, yung kinukwento ni Brother Jess po sa Jess David. Alam po yung, dito, Kenny Lourdes kasi makatukon ng kanito. Yung sa dadala dito ang aso, bete, Father, pag-bless siya po kanina yung aso. Palagay yung kaya kami, lakuyin niya kayong kaya. Makanya po, Father, pasensyano ko po, tinapamusa ng 50 milan. O tayo, sinabi katoliko yung asuan. Dapat agad yung sinabi yan. Makarano yung kaya mangros yung aso. Each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Verse 15, sabi ko dyan, then after desire has conceived, yung pinag-isipan mo. Baging po yung hindi po sila basta nagre-rape, hindi basta nagnanakaw, pinag-iisipan po nila. Yung rape, hindi po yan basta-basta na minsan kang nagkasala, sabi nila, yun, Pastor, minsan lang nagkasala, hindi ba? Hindi po. Matagal na siya nagkakasala bago siya nag-rape. Matagal siyang nagkakasala bago nagnakaw yan, pinag-isip. Alam niyo po yung minsan na nahuli po nila sa Facebook po, yung nahuli nilang magnanakaw. Very organized po yung magnanakaw. May schedule po siya. 11 o'clock, pupunta ako kay Aling ganito. 11:15, kay ganito, kay 1 hour. Dumabot po ng alas 6 hanggang tanghali po yun. Ubusin niya yung mga bahay sa subdivision. Organized po yung magnanakaw. So bago po siya magnakaw, nagkasala na siya. Pinag-isipan na niya ng masama ang mga kapitbahay niya. So ito po yun na, kung sa lalaki po, habang minemeditate mo, sexy na, nakabanglo na, kung ano-ano yung pinag-iisip mo, ang sabi mo dyan, yung desire na kino-conceive mo. No, kaya yung meron ka nakikita sa isang lugar na, wala namang gagamit Kenny, uli ko niya. Walang gumagamit ito, uwi ko na lang. Hindi naman sa'yo. Kahit walang gumagamit, hindi sa'yo. Yung desire mo nakukonceive mo, iniisip mo siya. Kaya nga, we need to guard upon our hearts, our mind. Kung anong pinapapasok natin sa isip mo. Because the battleground, it begins with the mind. Kung anong feed mo sa utak mo, more or less, yan ang gagawin mo. Sabi mo dyan, it gives birth to sin. Kapag lagi mo nang iniisip yan, yung rapist po, lagi niya pinag-iisipan yung babae itong dumadaan, one day makukuha ko ito, one day makukuha ko ito. It gives birth to sin. Mare-rape na po niya. And in sin, when it is full grown, pati po yung nangungupit,
May ngupit na ko baka rimayo po kaya? Sabi, aliko, pastor. Alika? Sabi mo, tikong project, ala naman. Di ba? Wala naman project. Tapos yung project, nung panahon po natin, 50 pesos lang, sabi mo, 200. No? May mga ginawa ho tayong ganyan. Di ho ba? At kapag nasanay ka, sabi mo dyan, and give birth to sin, and sin when it is full grown, it gives birth to death. Kapag nasanay ka na, ginagawa mo, lagi mong pinapanood yung wala ka ng conviction, lagi kang nakiki-online sabong, lagi kang nanonood ng pornography, lagi kang nakikichismisan, naninira ng kapwa mo, hindi ka na nagpapatawad, tumitigas na ang puso mo. At kapag yan ay sukdulan na, sabi niyo po sukdulan na. Kapag sukdulan na po ang kasalanan, it gives birth to death. The question is, anong klaseng death po yan? Is it physical or spiritual? Spiritual. Kasi po, banal ka man o makasalanan ka man, mamamatay ang physical. Maliwanag ho ba ito? So, hindi totoo yung once saved, always saved. That is a demonic, anong basin natin? Marami po. Yan po, isa po yan. Sino ba kausap ni James yan? Kristyano o hindi Kristyano? Kristyano. Kung totoo once saved, always saved, dapat di sasabihin ni James yan. Anyway, kahit na punong-puno kayo ng kasalanan, saved naman kayo. Always saved. Di one verse, wala kang makikitang once saved, always saved. Kahit isang verse, wala. Ayan po, maliwanag na verse. Kapag sukdulan na ang kasalanan mo, it will give birth to death, kamatayan. Kamatayang spiritual. Na born again ka, nabuhay yung espiritu mo, pero pwede ring mamatay yan. Yung mga pilosopo na born again ka, pwede ba siyang ma-unborn? Hindi po siya ma-unborn, mamamatay. Walang unborn sa Bible, mamamatay. Meron sa Bible, mamamatay. Maging sa 1 John 5:16, nandun po yun. There is a sin that leads to death and there is a sin that does not lead to death. Hindi ko na po di-discussion, pero tatarakit na yan po yan. No? Ayan, I refer to those who sin does not lead to death. No, merong sin, there is a sin that leads to death. Sige, okay na yan. Balik tayo sa, thank you. Sabi ko dyan, don't be deceived, my dear brothers and sisters. Huwag kayong pa-deceive dun sa mga anghuhusay po nilang magsalita pero wala sa Bible. Dahil dito po, lahat po ng sinasabi natin, meron pong supporting verse. And it will not contradict the Word of God. Dahil gusto natin tayuan ang salita ng Diyos. Kasi po wala namang problema. Sino ba sa atin na nag-i-enjoy sa kasalanan? Kung tunay kang Kristiyano, hindi ka na nag-i-enjoy sa kasalanan. Amen? Kung tunay mong mahal si Lord, kung in love ka kay Lord, hindi ka mag-i-enjoy sa kasalanan. Yes, nagkakasala tayo, nagkakamali po tayo, pero hindi tayo nag-i-enjoy. In fact, kapag nagkasala tayo, ang bigat ng pakiramdam po natin. Hanggat hindi mo masabing, Lord, sorry, nagkasala na naman po ako. After that, kalimutan niyo po because there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Huwag niyo na i-condemn ang sarili parang gusto niyo bayaran yung kasalanan niyo. Nung unang umingi ka ng tawad sa Lord, agad ligtas ka, wala kang binayaran. Ngayon nagkasala ka lang ng isa, gusto mo gawin mo na mag-fasting ka ng 40 days, o gawin mo, wala pong masama sa fasting, walang masama sa prayer, pero hindi mo kayang bayaran ng kasalanan. Binayaran na ni Kristo, tanggapin mo lang yung kapatawaran, kapatid. He is faithful and just to forgive us our sins. Amen? Intro pa rin po ako. Sa 1 Peter, last verse sa intro, 6:56. 1 Peter 1:6-7. Sabi mo dyan, so be truly glad. Parang si James po kanina, consider it pure joy. Count it all joy. So be truly glad. Sabi, there is wonderful joy ahead even though you must, kailangan, you must endure what? Kailangan magbata, dumaan ng maraming trials. Anong trials? Temptation din. Pareho din po yan sa Peirasmos din po yan, ang Greek po niyan. Many trials for a little while. Ano po yung a little while? Yung a little while po dito habang buhay tayo sa mundo. A little while lang po ang buhay natin dito. Tinawag po ng Psalms ang buhay natin na para pong hamog, mist. Nandito sa umaga, maya-mayang konti, paglitaw ng araw, wala na ang hamog. Ganon kabilis ang buhay natin. Kaya kahit mabuhay po tayo ng 120 years old, sa haba ng buhay po natin, maiksi pa rin ho yun.
Amen? Yung ito pong dinadanas kong pagsubok, mag-15 years na po ako nasa pagsubok, hindi ko po pwedeng sabihin na mahaba po ito. Mas mahaba pa rin po ang eternal life. Walang kwenta po itong pagsubok kung ito, I tell you. Walang kwenta po itong 15 years na ako nagdadialysis compared dun sa glory na isi-share ng Ama sa atin. Walang kwenta po ang bawat dinadaanan. Walang kwenta yung pandemic na nagsasakripisyo tayo ngayon dyan. Ano man po pagsubok nyo ngayon, walang kwenta po yan doon sa reward of eternal life na pagkakaloob sa atin ng ating Ama. Kaya po pagtiisan po natin ang ating buhay dito kahit umabot po tayo ng 100 years old na maraming pagsubok, magalak pa rin tayo dahil matatapos pa rin ang mga pagsubok na yan. Hindi pwedeng hindi mag-expire ang mga pagsubok na yan. So you must endure many trials for a little while. And then verse 7, sabi po dyan, na these trials will show that your faith is genuine. So ang mga temptation, mga trial, mga pagsubok, pinapakita yan kung paano ka mag-react, kung paano ka magsalita sa Diyos, kung totoo ang iyong pananampalataya. Kung papaano mo pasalamatan o sumbatan ang Diyos. Kung ikaw nga ay tunay ang pananampalataya mo. Sabi diyan, it is being what? Tested. As fire tests and purifies gold. Kung papaano pong purify yung gold. Dumadaan sa apoy yung gold. Sabi ho dyan, no? Though your faith is far more. Sabi niyo po, far more. Higit po, malayong-malayo, far more precious. Higit na mas mahalaga ang pananampalataya kesa sa kayamanan. Kung mayaman ka man, wala ka namang pananampalataya, walang kwenta ang kayamanan. Far more precious than mere gold. Kaya nga po sabi ko po sa inyo, kung meron tayong dapat ipamana sa ating mga anak, mga apo, hindi po yung mga bahay, hindi po ang pera. Maganda po yan kung iwan natin sa kanila. Pero ang pinakamagandang iwan po natin, yung pananampalataya natin kay Kristo na nakita nila na naging matatag po tayo kay Kristo. Hanggang kamatayan. Sabi diyan, though your faith is far more precious than mere gold, so when your faith remains strong, kapag nanatili kang matatag, sabi ho diyan, through what? Many trials, it will bring what? It will bring you much praise and glory and honor. Magpupuri ka sa Lord. You will honor God. You will glorify God on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world. Na masasabi mong tunay kang ligtas. Dahil kahit maraming pagsubok, kahit maraming tukso, kahit lahat ng nakapalibot sa'yo, kung saan ka man na nagtatrabaho, kung lahat sila korap, pero ikaw na natiling hindi korap, kapag dumating si Kristo, alam mo, kasama kang kukunin ni Kristo. Amen? So in order for us, maliwanag na po yan siguro, no? So much for introduction, that temptations, trials, and testing in life are coming from the devil, but God is using those trials and temptation for us to grow in our faith. For us na malaman natin na genuine o tunay ang ating pananampalataya. Amen ho ba? Yung iba, madali pong magpuri kung maraming blessing. Marunong ka pa rin kayang magpuri at magpasalamat sa Diyos kung meron ka ng pagsubok, kung na-COVID ka, kung nagka-cancer ka, na-bankrupt ka, nawalan ka ng mahal sa buhay. These are realities. Hindi po ito fable, hindi po ito fairy tale. These are realities na meron sa atin na mako-COVID. Marami na nga po na COVID sa atin. Meron sa atin na nagka-cancer. May mga namatay po sa cancer din po sa atin. At meron din po sa atin na namatay na. Namatayan po sila ng mahal sa buhay. Ngayon na po, marami ako sinabi sa inyo, namatayan sila ng mahal sa buhay. But the question is, ito po yung mananatili ka bang tapat sa Diyos hanggang wakas? Yan po ang mga taga-Calvary Temple. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. So, in order for us to overcome or to fight temptation, number 1, we need to watch and pray every day.
Hindi lamang po kapag may pagsubok, every day, may pagsubok o wala, malaki yung pagsubok, malaki yung pangangailangan, o maliit yung pangangailangan, o walang pangangailangan, you need to watch and pray. Yung watch po dyan, ibig sabihin, stay awake. Laging gising ang iyong pananampalataya. Laging gising ang iyong spiritual life. Yan po ibig sabihin ng watch po dyan. Lagi kang gising. Alam niyo po yung kata ni Jose Marcian na, while shepherd watched their flocks by night, they saw a bright new shining star. Merry Christmas. Linwal na naman ni Jose Marcian, no? While shepherds watch, nagbabantay sila, gising sila at night. Tayo rin po dapat gising ang ating pananampalataya. Gising ang spiritual life natin. Kahit tulog tayo, pero yung faith natin, gising po siya. Dapat ganun po siya. We need to pray every day. Sabi po dito sa unang verse po natin, ano yung verse kasi yan, Matthew 26:41, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Ang background po niyan, nasa Gethsemane po sila. Nagpe-pray si Lord, natutulog sila. After po niyang diniscuss po yung end times, pumunta sila sa Gethsemane. Ang end times, diniscuss po ng Lord, Matthew 24, Matthew 25, padating sa Matthew 26, ayan na po yung kukunin na po si Lord para ipako sa krus. Watch and pray so that you will not fall into temptation. Rinebuke po niya mga disciple niya. Now, we are not praying. Nasabi ko na po ito many times, but I need to remind you again and again because baka kalimutin po tayo. We are not praying sa Lord, sa Diyos, sa ating Panginoon, para palipitin po natin siya. Lord, kaya ka nagpe-pray, ibigay mo na. Parang, alam niyo po, bago ka pa nag-pray, binigay na ng Lord. 2,000 years ago, sa krus ng Calvary, pinagkaloob na ng Lord ang lahat. If He did not spare His own Son, Romans 8:32, will He not give all things along with Christ? Graciously, will He not give graciously? Sabi po, all things along with Christ. Yung po, kailangan mo ng provision, kagalingan, ipinagkaloob na po. We need to receive. No, ang nagpipigil po yan yung ating unbelief at ang diablo po. Ayaw niya tayo magkaroon ng breakthrough. Yung prayer po sa atin, the purpose of prayer, one of the purposes of prayer, aside po dun sa meron tayong personal na communion, personal na relation sa Lord, yung purpose po ng prayer is for us to overcome our fear, to overcome our unbelief. It is not to parang manipulate mo ang Lord. Prayer is not a manipulation. No, you want to manipulate God, mag-pray na ako ng ganito. Iiyak ako para hindi po ganoon ng Lord. Ito magparak-parak ka. Parang yung doon po walang mall, no? Yung pangako mo, yung kapag sabi ko, ma, sama ako sa palengke, wala kang tuturo sa palengke. Yung may nakit kong baril, alam niyo ba yung duduro pa kanya? Ma, buri kayo ito. Sabi ko kaya, magparak-parak. O sige, sa luwag ko eh. No? Ang Lord, hindi po siya nyo makukuha sa ganyan. No? Our blessings are being given sa atin po. In fact, binigay na po ng Lord po sa atin yan through faith. We need to receive them by faith. No, hanggang magparak-parak ka. Hindi po yun. That is why prayer, hindi po ito iiyak ka para mapilitan mo ang Lord. Hindi. Anong palagay mo kay Lord? Kuripot? Anong palagay mo kay Lord? Masama? Mabuti po ang Lord. Kaya tayo nagpe-pray to overcome temptation. Kaya sabi po ng Lord, watch and pray so that you will not what? Fall into temptation. Hindi tayo mag-give in sa mga pagsubok. Hindi tayo mag-yield kay Satanas. Hindi tayo magpailalim kay Satanas. Whenever you fear, nagpapailalim ka kay Satanas. Whenever you start doubting, nagpapailalim ka sa kapangyarihan ni Satanas. And then that's why we need to rebuke the spirit of fear, the spirit of unbelief. Dahil kay Satanas po yan. And then, dito po sa another verse po, sa Mark 9:28-29, and when he had come into the house, sabi po dyan, no, dito naman po nakabanggit yung fasting. Sa ibang verses po, o sa ibang salin po, wala po yung fasting. Pero may mga manuscripts na walang fasting, or yung iba, wala yung verse na to.
Yung iba natitisod dahil hindi daw kumpleto. Sa dami-dami ng magandang ginawa ng Diyos, sa isang verse lang natitisod ka dahil parang hindi consistent yung prayer at saka fasting. Napakaiksi po ng ating pananampalataya sa Lord. Napakaiksi ng pag-unawa natin na kung paano yung pag-ibig ng Diyos po sa atin kapag ganyan ho tayo. So mapapansin niyo po yan sa ibang mga verses o mga ibang translation, wala po sila. Ito po yung hindi mapalayas ng mga disciples, yung nag-exorcist na demon possessed. Natakot po sila kasi nag-exorcist po yung napanood niyo po yung exorcist na movie na nakakatakot po talaga. Alam niyo po in the real life na possess po talaga ho yun. No? And nakakatakot po din ho talaga. So natakot ho sila. Kaya po natakot sila na paralyze yung faith nila. Bagos batla pa mo, galing pa lang ho sila sa labas, nagpalaya sila ng maraming demonyo din, nagpagaling, natuwang-tuwa sila. Lord, alam niyo Lord, even the demons obey us when we use your name. Sabi po nila. No, huwag kayong magalak dahil sumusunod ang diablo sa inyo, sabi ng Panginoon. Magalak kayo dahil ang pangalan nyo nakatala sa langit. So sabi ho dito, and then one day, lumapit po yung hindi nila hanggang kailan ako magtitiis sa inyo, sabi ng Lord, na kayong walang pananampalataya, sabi po ng Lord. Ilapit nyo sa akin yung bata, sabi po, no? And then, to make a long story short, kinas out po ng Lord ito. Ito po yung sinabi po ng, if you can, everything is possible to those who believe. Help my unbelief. I believe, Lord, help my unbelief. And when he had come into the house, sabi his disciples asked him, nung napalayas po ng Lord, tinanong ng mga disciples, why could we not cast it out? Lord, bakit hindi namin mapalayas? So he said to them, this kind, ito yung espiritong ito, can come out by nothing but prayer and fasting. Hindi ibig sabihin na kulang yung name ni Jesus. Ang pinagre-rebuke po nila, name ni Jesus eh. Hindi ibig sabihin kulang yung power ni Jesus, kailangan ka mag-pray. No, kaya sila pinagpe-pray ng Lord at pinagfa-fasting sila ng Lord. Alam niyo po kaya kailangan yung fasting para mamatay muna yung natin, hindi puro laklak na lang tayo ng laklak na kung anong gusto nating pagkain, no? Gusto ng Lord, mag-fasting tayo para yung espiritu natin, siya ang manguna. Dahil ang espiritu po natin, perfect po yan. Born again po siya, perfect po siya. Kasi walang perfect na napapasok po ng langit kung hindi perfect yung espiritu natin. Yung imperfection po natin, yung soul po natin, yung kaisipan natin, our emotion, our intellect, at yung body po natin, hindi siya perfect. So in order for us na ma-overcome po natin yung unbelief sa ating mind, sa ating soul, we need to pray and fasting. Dapat po maliwanag po sa atin to. So one of the ways to overcome temptation is to pray and fast. Alam niyo po maganda po ang mag-fasting. Nagiging healthy pa ho tayo. I-try niyo po, no? But I do not have the time para i-discuss po talaga ang kabuuan po ng fasting po dito sa atin. And that is why sabi din po ni Lord sa Luke 18:1, we should always pray and never give up. We should always pray and never give up. Bakit? Yung pong hinintay na lang. Parang, tanggalin po natin sa isip natin yung habang nagpe-pray tayo, parang ang isip natin, naghintay si Lord, sige mag-pray ka pa, bago ko ibigay. Hindi po ganon. Yan ang kaisipan ng marami. Mag-pray pa ako, siguro hindi pa na-convince si Lord sa prayer ko. Hindi po. Kaya tayo pinagpe-pray ng Lord and never give up kasi para ma-overcome po natin yung fear, ma-overcome natin yung unbelief. Hindi po si Lord ang papalipitin natin, parang iniisip natin ang Diyos, nakaganyan siya, o anak, kulang pa yung prayer mo. Hindi ko pa mo nabibigay. Tanggalin niyo po yan, napakabuti po ng Ama. Kung meron pong ugali ang Ama sa atin na talagang mabuti po, ay yung gustong-gusto niya, araw-araw, i-bless ka. Kaya lang, you need to overcome your fear. You need to overcome your unbelief. Kung merong isang being na gustong-gusto kanyang ma-bless, walang iba kundi ang Diyos na nasa langit. Kaya tayo nagpipray to overcome our unbelief. To overcome our fears. Number 2, in order for us to overcome or fight temptation, trials, is we need to imitate Christ in our life. There are so many things na makikita po natin kay Kristo na dapat po natin i-imitate. But
one particular thing ang pwede lang ko pong i-discuss sa inyo. Now, what is this thing, one thing na kailangan nating i-imitate kay Christ? Because this is our topic. Imitate Christ in your life kung paanong pinagtagumpayan ni Kristo ang mga temptation, ang mga pagsubok. We need to imitate Him. Yes, we need to imitate Him kung paano po siya ka-gracious. We need to imitate Him kung gaano po siya kamahal niya yung tao na gusto niyang gumaling. We need to imitate Him sa mga lahat ng bagay na yun. But this one particular thing, in order for us to be an overcomer, in order for us to have breakthrough sa ating mga buhay, we need to imitate Christ kung paano po niya pinapagtagumpayan ang iba't ibang pagsubok po. No? Dito po sa 1 Peter 2:21, sabi niya, for God called you to do good. Tinawag tayo ng Diyos na gawa ng mabuti. No, even if it means what? Suffering. Kahit na, Lord, wala na akong pamasahe. Lord, wala na akong kaya, ibiyake pa kaya? Sopan kepa? Even if it means suffering, sabi po dyan. One classic example lang po yun. No? Marami po. There are so many ways na kung minsan nagsasuffer po tayo because of doing good. And those sacrifices, sabi nga po ng Bible, are pleasing to God. Sabi mo dyan, even if it means suffering, just as Christ suffered for you. So hindi totoo pong hindi na tayo magsasuffer. Hindi na tayo magsasuffer sa krus. May mga suffering po dito. Ang ibig sabihin, may mga sakripisyo tayong dapat gawin para makagawa tayo ng mabuti. No? May mga ganyan ho. Sabi dyan, He is your what? Example. Si Kristo example natin, and you must follow in His steps. Maliwanag po ito, hindi po tao, hindi ako ang nagsasalita po dito. Ang salita ng Diyos, sabi niya, we need to imitate Christ. We need to imitate Him in His suffering. Na nagpatuloy siya, gumawa siya ng mabuti. Kahit po binubuli siya, ang dami po nagsasalita ng masama sa Kanya. In fact, ilang beses siyang sinabihan na kaya siya nakakapagpalayas ng demonyo kasi kakampi niya ang demonyo. Alam niyo po, kagabi po, meron pong, hindi ako nag-struggle eh. Napansin ko, bago ako matulog, merong pumapasok na discouragement po sa aking sarili. It is a spirit. Kasi po, nagkwentuhan po kami, kagabi po yan. Biyernes na po, ni Sabado pala yan. Okay. Yung pong nagkukwentuhan po kami ni na Pastor is, sina Pastor Francis, sino pa yung Elder Ber. And then, napagkukwentuhan ho namin yung, buhat po ng pastor po ako, hindi na natapos po yung mga naninira sa akin. Hanggang ngayong pandemic, meron naninira sa akin. Mas ano po sila, mas matagal na po sila sa akin sa ministry. Tinitingalaan ko po sila, pero iba, masama po yung bibig nila sa akin. No, bago ko matulog, binabato po ng diablo sa akin yan, na gusto niya ma-discourage ako. Renebuke ko po. Ganun lang po siya. Kasi kapag alam mong meron na pumapasok, no, if it means suffering, kahit po mag-suffer po ako, kahit anong sabihin nila, si Kristo, marami rin po nanira sa Kanya. Pero nagpatuloy po siya. Sabi ko sa sarili ko, na ikaw, ganyan lang ka ako. Magpatuloy ka. Matatapos na rin ang mundong yan. Alam ka ng Diyos. Kilala ka ng Diyos. So bakit ka madi-discourage? Sabi ko, alam niyo po yan yung pumapasok. It is the same thing na alam mo kapag pumapasok yung fear, bakit ako natatakot? Kailangan, i-rebuke mo na. Kapag dumarating na po yung discouragement din po sa ating buhay, espiritu rin po yan, i-rebuke mo na. Dapat po lagi tayong masigasig, energetic. Alam niyo po yung natin na inexhaustible energy, dapat lagi kang energetic kay Lord, masayahin ka. Hindi ka na nauubusan dahil si Lord ang kalakasan mo. The joy of the Lord, Nehemiah 8:10, the joy of the Lord is our strength. Kapag namasaya ka sa Lord, magiging malakas ka, kapatid. Kapag excited ka sa Lord, lagi kang malakas. Amen. Excited ho ba kayo? Masaya ho ba kayo? Sabi nila, hi, kasaya. Masaya yan talaga candidate, ha? Then, si Kristo po, naranasan po niya yan, na matempt, yung 40 days po siyang nag-fasting. Ano po paano natin siyang i-imitate? Nung tinempt po siya ni Satanas, it is written, if you are the Son of God, sabi po niya, turn this stone into bread. If you are the Son of God,
pahulog ka sa mataas na yan because it is written, He will command His angels concerning you. Memorize na po Satanas in Psalms 91. In fact, the whole Bible, memorize na. Pero sabi ng Lord, it is written, huwag mong ilagay sa testing o sa pagsubok ang Panginoong Diyos. Sabi ni Satanas, dinila po niya sa pinakamataas na lugar at nakita niya po ang buong kingdom. Sabi po dun sa Bible. Sabi niya, ibibigay ko ang lahat ng kingdom na yan. Dahil ang naghahari po dito sa kingdom ng mundong ito ay ang diablo. If you will worship me, sabi po ni Satanas, go away from me, sabi po ni Lord. Rebuke na niya. For it is written, worship the Lord your God only and serve Him only, sabi po. How do we imitate Christ in this, mga kinukwento ko sa inyo? We need to imitate Christ kung paano niya ginamit po yung word, na pinanghawakan po niya yung word, ganoon din po tayo. Para po mapagtagumpayan po natin ang temptation, ang mga trial, ang mga pagsubok, panghawakan niyo po ang salita ng Diyos. Abide in the Word of God. If you abide in me and my words abide in you, kung yung salita ko nananatili sa inyo, ano man ang hangilingin ninyo, sabi po ng Panginoon, ay pagkakaloob ko. Next verse, dito po sa Hebrews 12:1-2. Sabi ho dyan, therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, no? Kasi po, kaya po therefore, it pertains to, sabi ko nga sa inyo, yung Hebrews 11, na pinakita po yung mga cloud of witnesses of faith. Yung mga men of faith, these are the cloud of witnesses. Hindi po mga ulap ito, nakadungaw sila sa langit sa atin. Hindi po. Sinasabi po nito, yung sa Hebrews chapter 11, ang daming example of faith. Sina Noah, sina Enoch, sina Abraham, sina Moses, sina David, sina Gideon, no, sina Jochebed, no, kung naalala nyo po yan, lahat po ng mga yan, are example po. Sabi po dyan, let us strip off, tanggalin natin every weight, yung mga pabigat that slows us down. Ano yung mga pabigat sa atin? Yung kuminsan yung tampo, yung unforgiveness, yung pong kuminsan na hindi lang sinagot ng Lord na nagtatampo ho tayo. Tanggalin po natin yan na nagpapabigat po sa atin, especially the sin. So that, sabi niya, that so easily trips us up. Easily entangles, ang sabi po sa ibang salin, no? And let us run with endurance the race God has set before us. Ang buhay po natin sa mundong ito, it is a testing. This is a test. Ang buhay po natin sa mundong ito, no, para siyang panaginip lang. Bigla po, pupunta tayo sa tunay na world, the spiritual world. Ito ay testing lang. It is a race. Ito po ay takbuhin. Kailangan tayong tumakbo. Huwag ho tayong huminto. Sabi diyan, let us run with endurance the race God has set before us. There is a race. Meron po tayong takbuhin, meron tayong lakbay na kailangan po nating tapusin sa buhay nito. Na sinet po mismo ng Diyos po sa atin. So how do we do this? Sabi po sa verse 2, we do this by keeping our eyes on Jesus. The champion who initiates and perfects our faith. The author and the finisher of our faith. No, na-discuss ko kanina yan. Because of the joy awaiting Him, He endured the cross. This is how we imitate Christ. Pinagtagumpayan ni Kristo yung krus. Bagamat sinabi niya sa Garden of Gethsemane, sinabi niya, na-tempt siya na huwag na siyang papako sa krus. Diba? Na-tempt si Kristo. Sabi niya, Father, if it is your will, take this cup away from me. Nevertheless, not my will, but let your will be done. Natemptin ho siya na ayaw, kasi po alam niya na kung gaano kahirap yung dadanasin niya sa krus. Hindi lang po yung masugatan siya, mapako siya, mamatay siya. Ano po yung hirap na ayaw po niyang danasin? Yung kukunin niya ang lahat ng ating kasalanan. Ilalagay sa kanyang katawan. Linagay po sa katawan po niya ang lahat ng kasalanan ng mundo. Nasa Isaiah 53 po yan, He bear our sorrows, our suffering, even yung lahat ng ating mga karamdaman. Kaya hindi na po siya nagmukhang tao. Kasi namaga po siya sa lahat ng karamdaman nasa kanya po. Yung lahat ng pong yung pamamaga, yung mga bukol, mga cancer, nilagay po lahat sa katawan ni Kristo. Ito po yung Lord, sabi niya, Father,
If it is your will, take this cup away from me. But he endured it. Pinagtagumpayan niya ang krus. Bakit? Because of the joy awaiting him. Alam niya, kapag natapos ko ito, merong matinding kagalakan ng lahat ng mananampalataya sa akin, hindi na pupunta ng impyerno, kundi magkakaroon na sila ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Hallelujah! Napakabuti po ng Lord. Siya po ang lumikha sa atin, pero kailangan niyang daanin po to para lang iligtas po tayo. Sabi diyan, disregarding its shame. Kahiya-hiya po. Bakit? Hubad po siya. Nakabold po si Kristo. Nakalitaw po yung private part po niya. Wala pong takip po yun. Lahat po ng ating mga pinapanood na pelikula, kulang po siya. Kulang ho. Pero imagine niyo po, hindi po nila pwedeng ipalabas po yun kasi X-rated na. Nakabold po si Kristo. Kaya nga, disregarding its shame, wala na siyang pakialam doon sa kahihiyan. Sabi niya, now He is seated in the place of honor beside God's throne. We need to imitate Him. After po nating nagtagumpay sa maraming pagsubok, meron pong joy. Amen? Napansin niyo ho ba yun? Classic example sa mga estudyante. Yung pong, bago ka dumating doon sa pagsubok, sa exam, sa mga prelims, midterm at saka finals, di ba? Parang nakakatakot, nakakapagod. Pero pagkatapos mong nag-test nung exam, ang sarap ng pakiramdam. Lalo na kapag alam mo, pasado ka. Amen? Tayo, hindi pa man po nag-uumpisa yung pagsubok, alam natin, pasado na tayo. Alam natin, matagumpay na tayo. Kaya ngayon pa lang, mag-rejoice na tayo, mag-celebrate na po tayo. Thank you, Lord, sa pagsubok dahil alam ko, matagumpay na ako, Panginoon. Dito po sa 1 Corinthians 11:1, sabi po dyan, imitate me just I also imitate Christ. Inimitate po ni Paul si Kristo. Si Paul, alam niyo po, 5 beses po niyang natikman po yung latigo na natikman po ni Kristo. Pero hindi siya nag-give up. Ilang beses po siyang pinagbabato at halos patay na po siya. Na-shipwreck, natulog ng nainit, natulog po ng malamig, in danger of bandits, in danger of Gentiles, in danger of mga Hudyo na kapatid po niya. May mga burden pa siya sa mga churches, pero he never gave up. Because he imitated Christ in his suffering. Kahit ma-persecute tayo, kahit siraan po tayo, kahit anong pagsasabi po sa atin, for as long na alam po natin yung pananampalataya natin tama kay Kristo, manatili po tayo. Now, ang gusto ko rin pong makita niyo natin dyan, it is wrong to say na sabihin mo niyo sa tao na huwag mo kong tignan. Ang tignan mo si Kristo. Uulitin ko po ito. Mali po na sabihin po natin na huwag mo kong tignan. Ako po kung sasabihin ko, huwag niyo po kong tignan. Si Kristo ang tignan niyo. Si Paul ang sabi niya, imitate me, tignan niyo ako. Tignan niyo ako kung paano ko ini-imitate si Kristo. Hindi ba sinabi niya? Yan po yung sinasabi niya dyan. Totoo pong, ang pwede lang natin sabihin, huwag nating tignan yung ibang tao. Pero yung i-excuse mo yung sarili mo, hindi po tama. Kung ikaw ay Kristiyano, hindi mo dapat gina-justify yung mali mong gawa. Dapat puro tama ang ginagawa mo sa harapan ng tao. Kung meron kang maling gawa, humingi ka ng tawad. Ganun lang po kasimple yun. Pero hindi mo dapat i-justify na, huwag mo kong tignan. Kanya. Kung nag-online sabong man ako, huwag mo kong tignan. Si Kristo ang tignan mo. Mali po yun. Kasi gusto mong mamuhay sa kasalanan na gina-justify mo yung mga ine-enjoy mo na kasalanan. Maliwanag ho ba ito? Ganyan po kaliwanag yung verse na yan. Imitate me, gayahin mo ako. Sabi po ni Paul, gayahin niyo ako kung paano ko ginagaya si Kristo. Bawat isa po sa atin dapat masabi natin, lalo na kung tayo po yung mga forerunner, mga leader, you need to imitate me. Huwag niyo sabihin sa pagpasensya niyo na ako, ayoko lalawin. Masating nga po itong pagpasensya niyo na, patawarin niyo ako, nagkakasala ako. Pero, si Kristo pa rin ang aking sandigan. Si Kristo pa rin ang aking susundin. Sundin niyo ako kung paano ko sinusunod si Kristo. Ako po masasabi ko sa inyo, gayahin niyo po yung pananampalataya ko kung paano yung pananampalataya ni Paul.
na hindi ako sumusuko. Hindi ko po pinagmamayabang to kung bakit ko po nasasabi to dahil po ito sa biyaya ng Diyos. Dapat po masabi rin natin ito sa ating mga anak. Gayahin mo ko anak kung paano yung pananampalataya ko na hindi ako nag-give up. Amen? Kasi madalas natatakot po tayo. Alam mo, huwag ko tayo matakot kasi it is not by our own strength. It's not by our own might. It's not by our own power, but by the Spirit of God living inside of us kung bakit tayo matagumpay at patuloy na magtatagumpay. Amen ho ba? So this is how we overcome or we fight temptations na binabato ng diablo po sa atin. So mag-review na po tayo, 7:28 na po, no? This is how we fight. Number 1, yung temptation. Number 1, we need to watch and pray. Meron pa third point? Kasi may kahit. Sorry po, no? Third point po tayo, kaya pala hindi po rin ialis. Never give the devil a foothold. Sige po, mabilis na lang po ito. May kahit ko po kasi yung oras, no? Palagay ko po, sapat na yun, sabi ko. Third point pala, I'm sorry. Never give the devil a foothold. Madalas na, ilang beses na po nating napag-usapan ito sa mga fight unbelief and fight fear, no? Ito po yung verse po dito sa Ephesians, I think, no? Ephesians 4:26, no? In your anger, do not sin, do not let the sun go down while you are still angry, and do not give what? The devil a foothold. Ang gusto ko ano po dyan, yung do not give the devil a foothold. Huwag niyong bigyan ng chance. Sa ibang translation po, I think, pwede pakikita yung ibang translation. Sa Good News Bible, don't give the devil a chance. And then, next, sa ERV, I think, sa easy to read version, don't give the devil a way to defeat you. Kapag meron siyang foothold, meron siyang chance na i-defeat ka niya. Kaya nga po, yung do not let the sun go down while you are still angry. Gusto ng diablo, tinetempt ka niya na magpatuloy ka sa galit mo. Tinetempt ka niya na mag-give in. Tinetempt ka niya na mag-yield sa kanya. Do not give the devil a foothold. Do not give the devil a chance. No, huwag niyo siyang bigyan ng chance. So yung pong, kaya ko to. Huwag po. Katulad po ni Joseph the dreamer. Tinutukso siya ng si sexing Mrs. Potiphar. Pero tumakbo si Joseph. Kaya tayo po, huwag na tayong mayabang. Kaya ko to. Kaya ko itong tuksong to. Huwag kayong mayabang. Higit pa kayo kay Joseph? Higit pa tayo sa mga men of God in the Bible? Kung minsan may mga ganyan po, ang yayabang po. Hindi, kaya ko ito, hindi ako iinom. Pupunta akong barkada ko, hindi ako iinom. Ninong sinabi. No? Kaparatutan yan. Kung alam mo ang weakness mo pag inom, huwag mo nang puntahan yung mga mangiinom. Kung yung weakness mo sugal, huwag mo nang puntahan yung mga nagsusugal. Huwag kang mayabang na kaya ko na ito, matagal na akong Kristyano. Lumayo po tayo. So, takbuhan po na. Do not give the devil a foothold. Do not give the devil a chance. Do not give the devil a way to defeat you. Amen? Another verse. I think meron pang verse po. No? 2 Corinthians 10:3-5. Ang sabi po dyan, last niya mo ata yan. Eh, na? Okay, last niya po yan. Oh, okay. So, for though we walk in the flesh, we are not waging war according to the flesh. Naging verses na po natin to sa mga ibang sermon. For the weapons we are of our warfare are not of the flesh. Hindi po tao ang kalaban natin. Ang sabi po sa Ephesians 6. We wrestle not against flesh and blood, but we wrestle against spirits, principalities, mga evil spirits. So, kung yung asawa mo may problema, hindi yung asawa mo ang problema. Kung may mga bisyo ang asawa mo, hindi yung asawa mo yung kalaban mo. Yung kalaban mo, yung espiritong nagkokontrol. Yung espiritong nag-i-impluensya sa kanya. Kung matigas po yung ulo ng ating mga anak, hindi po yung anak natin ang kaaway po natin. Do not give up on them. Do not yield to the devil na sabihin, pabayaan mo na yung asawa mo, pabayaan mo na yung mga anak mo na pupunta ng impyerno. Huwag na huwag niyo pong gagawin yan. Kahit naging criminal pa yung anak mo, nakakulong yung anak mo, yung mahal mo sa buhay, huwag mo silang i-give up. Kasi po, hindi biro ang impyerno. Do not give in to the devil. Do not give up sa ating mga mahal sa buhay. Hindi po sila kaaway po natin. For the weapons of our warfare are not of the flesh, but have divine power to destroy strongholds. Ano po yung unang strongholds? Sabi po sa verse 5, ito po, we destroy arguments. Yung mga argumento, mga kaisipan, mga philosophies. Sabi diyan, and every lofty opinion. Ito po yung mga philosophy ng tao.
mga kaisipan, mga karunungan ng tao, race against the knowledge of God, kontra sa word ng Panginoon, kontra sa Bible. And take every thought, yung lahat ng kaisipan na yan, captive to obey Christ. Kailangan yung kaisipan po natin, naka-align po yan sa salita ng Diyos. No, sinasabi ng diablo, wala ng pag-asa ang pamilya mo, pupunta na ng impyerno yan. No, sabihin mo, sabi ng Panginoon sa Panginoon, walang imposible. No, kailangan iyan mo ang kaisipan mo sa, alam ko, ililigtas ng Diyos ang aking pamilya. Alam ko, babaguhin ng Diyos ang aking asawa. Alam ko, babaguhin ng Diyos ang aking mga anak. Huwag niyong tanggapin yung sinasabi ng diablo. Do not give in. Do not yield to the temptation of the devil. Amen, ho ba? So ito po ang sinasabi po ng salita ng Diyos na ang unang battle po natin sa kaisipan po natin. Sinasabi ng diablo, mamamatay ka na kasi sabi ng doktor, meron kang cancer. Sinabi po ng salita ng Diyos, kailangan po do the knowledge of God. Ang knowledge ng Lord, ang word of God, by His stripes we are healed. Sinasabi ng diablo, bankrupt ka na. Sinasabi ng Lord, ikaw ay blessed because of me. Hindi ka magkukulan all the days of your life. Amen. Kung ang Lord, ang shepherd po natin sa Psalms 23, if the Lord is your shepherd, we will lack nothing. Ang Panginoon ng aking pastol, hindi ako magkukulang, hindi ako mangangailangan. Amen? Sabi ko ako sa inyo, ang laging kasama natin, sino? Si Lord. Actually po, dun sa Psalms 23 verse 6, kasama din po natin si goodness and mercy. No, pwede natin pakita yun. No? Dinemonstrate ko po ito nung Wednesday, dun sa Psalms 23 verse 6, kung kasama natin ang Lord, kasama din natin si goodness and mercy. Sabi niyan, surely, sabi niyo po, surely. Surely goodness and love or mercy will follow me. For as long that you follow Christ, goodness and mercy will follow you all the days of your life. Kapag sinusunod mo si Kristo, goodness and mercy will follow you all the days of your life. Amen. Ito po ang pangako ng Panginoon. Sa lahat ng sumusunod sa Kanya, matagumpay na po tayo. So this is how we overcome. Ito na po talaga yung review po natin. No? Alam na, yari na ako. Baranok na ako kasi. We need to fight temptations. Number one, we need to watch and pray every day. Number two, we need to imitate Christ in our life. Kung paanong pinagtagumpayan ni Kristo ang mga tukso sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng pinanghahawakan niya ang Ama, manghawakan din po tayo sa salita ng Ama, sa salita ng Diyos. Number two, we should never give the devil a foothold. Never give the devil a chance. Never give the devil a chance, a way to defeat you. Last verse po, James, napakaganda po itong translation nito sa Easy to Read version. Sabi mo dyan, great blessings. Sabi niyo po, great blessings. Matinding mga blessings. Sino pong gusto ng blessing? Magsabi ng amen. Sabi niya, matinding blessing belong to those who are tempted. Ala na mag-amen. Matinding pagsubok daw po ang dadanasan ng maraming, ay matinding pagpapala ang dadanasan ng mga dumadanas ng mga pagsubok. Yung mga dumadanas ng pagsubok and remain faithful. Great blessings belong to those who are tempted and yet they remained faithful. Hallelujah. We need to remain faithful para matindi po yung blessing po natin. Sabi ko dyan, after they have proved their faith, na totoo yung pananampalataya po natin, God will give them the reward of eternal life. Mapapatunayan mo na talagang ikaw ay anak ng Diyos. Mapapatunayan mo talagang ikaw ay ligtas. Kasi nanatili kang tapat, nanatili kang mapagpasalamat sa Diyos. Kahit masakit yung dinanas nyo sa buhay, nagpapasalamat ka pa rin. Nagpupuri ka pa rin sa Lord. Ito yung makikita mo, tunay nga yung pananampalataya mo. No, sabi mo dyan, God will give them the reward of eternal life. God promised to all people who love Him. Kung mahal po natin ang Lord, mananatili tayong tapat sa Kanya. Kung nananatili tayong tapat kahit matitindi po yung pagsubok natin, great blessings po ang ibibigay ng Lord. Amen? Sabi niyo po, I receive in Jesus' name. And the people of God said, Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Tayo po lahat ay tumayo. Tatanggap po tayo ng banal na hapunan ngayon. Lahat po ng mga blessed po ng Lord kahit po may mga tinding pagsubok. Habang tayo po nililid ng mga ushers po natin. And